Alam mo ba na kung bukas biglang magkaroon ng totoong gulo sa West Philippine Sea, ang unang tatamaan ay hindi barko, hindi eroplano, kundi ang buong command system ng Pilipinas. At dito papasok ang Ajax Dagat Pa 2025. Ang exercise na literal na nagtetest kung kaya bang gumalaw ng AFP kahit sabay-sabay. May air attack, cyber attack, at maritime harassment. Hindi ito ordinaryong training. Ito ang klase ng senaryo na kapag pumalya, buong bansa ang delikado. Kaya ngayong taon, mas malaki, mas matapang, at mas direkta ang simulation. Ito ang totoong sukatan kung gaano kahanda ang Pilipinas kapag may nangyaring hindi natin inaasahan. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ngayong October at November, grabe ang bilis ng galaw ng Armed Forces of the Philippines. Tahimik ang media, pero sa likod ng mga update, may sunod-sunod na upgrades, inspection, at negotiation para sa mga bagong heavy weapons. Hindi ito basta dagdag gamit lang. Ito'y paghahanda sa pinakaseryosong threat environment na hinarap ng bansa sa mga nakaraang dekada. Simulan natin sa pinakamainit, ang modernization surge ng AFP. Ang direksyon ngayon ay simple pero mabigat. Longer range, faster response, at mas solid na integrated defense. Ibig sabihin, mas malayo ang kaya nating makita, mas mabilis ang kaya nating i-deploy, at mas malakas ang coordinated defense ng tatlong sangay ng AFP. Sa Philippine Army, tuloy-tuloy ang pagpasok ng surveillance system, artillery upgrades, at armored mobility assets. Pero ang pinakabinabantayan ngayong buwan ay ang pag-aaral para bumili ng long-range rocket artillery at precision missile system. Ito yung klase ng firepower na kayang tumama sa target nang hindi na kailangan lumapit ng lupa o barko. Kasama rin dito ang additional anti-tank weapons, combat drones, at communication system para mas mabilis ang response sa ground. Magiging backbone ito kapag may simultaneous threat sa Luzon front at sa island detachments. Sa Air Force naman, main event ang expansion ng airstrike at air defense capability. Tuloy ang upgrades ng FA-50 kasama ang bagong radar software, targeting pods, at possible missile expansion. Pero ang pinaka-crucial ay ang multi-role fighter program na patuloy na kinakausap ng Pilipinas. Isang package na may advanced radar, long-range missile, at full combat training. Bukod pa dyan, may paparating pang batch ng patrol aircraft at unmanned system. Masang-masa, ang role ng drones ngayon, hindi na lang pang surveillance. Ginagamit na rin sila sa electronic warfare at target designation sa joint operations. Sa Navy naman, ito ang malalaking galaw ng October at November. Una, nagpapatuloy ang pagdevelop ng fleet para magkaroon ng mas maraming missile-equipped ships. Ikalawa, nagpapatuloy ang evaluation para sa submarines. Kasama sa pag-uusap, ang training, maintenance, at long-term support. Kung matuloy ito, ibang klaseng deterrence ang dadating sa Philippine Navy. Bukod sa malalaking barko, lumalakas na rin ang coastal defense system. Ito yung mga anti-ship missile launchers na nakapwesto sa strategic points sa bansa. Hindi na kailangan lumaban sa dagat kung kaya mong pigilan ang kalaban bago pa sila makalapit. At ngayon, balik tayo sa Dagat Pa 2025. Ito ang pinaka-foundation ng lahat ng upgrades na binanggit ko. Ano ba ang essence ng exercise na ito? Simple. Sinusubukan nila kung gumagana ang buong AFP bilang iisang katawan. Halimbawa, kapag nagkaroon ng cyber attack sa communication system, kaya bang mag-ship ng backup command? Kapag may simultaneous air attack scenario, kaya bang umangat ang Air Force habang nagbibigay ng surface defense ang Army at nagbablocking position ng Navy? Ito yung real-time
high pressure simulation na hindi kayang ibigay ng normal na training. Sa air component, may practice na intercept mission, air-to-ground coordination, at rapid deployment ng jet fighters. Sa land component, may counter-artillery drills, defensive positioning, at mobility test. Sa naval component, may maritime security operation, joint interdiction, at simulated blockade response. At hindi lang yan, may integrated cyber defense component ngayong taon. Ito yung simulation na kapag inatake ang command network, kailangan mag-lockdown, mag-shift ng system, at magpatuloy ng operasyon na hindi bumabagsak ang central command. Sa madaling salita, sinusubukan nila kung kaya bang lumaban ng Pilipinas kahit sabay-sabay may krisis sa dagat, sa lupa, sa himpapawid at cyberspace. Ngayon, punta tayo sa mga inaaral pang bibilhin ng Pilipinas. Ito yung heavy side ng modernization. Nabanggit na ito sa mga public hearings at defense presentations. Long Range Coastal Missile System, High Altitude Surveillance Drones, additional corvettes at offshore patrol vessels, mas malaking transports aircraft, close air support aircraft, heavy airlift helicopters, at syempre, ang multi-role fighter deal. May balak din ang AFP na mag-expand ng electronic warfare units, mas maraming radar station, at mas malawak na coverage sa Northern Luzon at sa West Philippine Sea Corridor. Ito ang gusto nilang ma-achieve bago pumasok ang 2026 hanggang 2027 window, ang tinatawag nilang minimum effective deterrence stage. Kasama rin dito ang paglalagay ng mas matibay na logistics hubs, fuel depots, at rapid deployment zones. Hindi kasi pwedeng puro firepower lang. Kailangan ng consistent supply, support, at movement capability para tumagal ang kahit anong operasyon. Sa ngayon, unti-unti nang lumalakas ang integrated system mula sa sensors, radars, anti-ship missiles, drones, at air defense. Hindi pa perfect, pero hindi na rin ganun kahina tulad dati. At ang dagat pa 2025 ang magsasabi kung saan pa dapat higpitan. Dito natin makikita kung kaya bang mag-operate ng AFP under extreme pressure, kung gaano kabilis mag-react sa threats, at kung anong equipment ang pinaka-critical na dapat madagdagan agad. At habang nagpapatuloy ang mga negotiation sa heavy assets, lumalakas ang message ng Pilipinas. Kung may babangga sa atin, hindi na tayo haharap ng walang laban. Sa dulo, ang modernization ay hindi tungkol sa pag-prepare sa war, kundi pag-iwas dito. Kapag mataas ang capability mo, mas nagdadalawang isip ang kahit sinong gustong manggulo. At kung may isang bagay na natutunan ng AFP ngayong taon, hindi pwedeng huli ang galaw. Kailangan sabay-sabay. Upgrade, training, exercise at integration. At dito papasok ang halaga ng dagat pa. Ito ang stress test ng buong Armed Forces of the Philippines. Kapag pumasa dito, ibig sabihin, mas handa tayo kaysa akala ng karamihan. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.